Pero sinong hindi nila tinitira? Hindi tinitira ni Tambaloslos. Ang hindi tinitira ni Tambaloslos ay ang Office of the President na nag-transfer ng pera sa Office of the Vice President. Naintindihan nyo na? Kung naiintindihan nyo, magpalaganap kayo ng heart emoji. Okay, heart emoji. Kung naiintindihan nyo. So, ang nag-transfer ng pera sa Office of the Vice President ay ang Office of the President. Pero ang tinitira ni Tambaloslos at ng legal front ng CPP, NPA, yung bandit group na yan, na hindi po yan totoong komunista. Yan po ay bandit group. Bandit. Okay? Tulisan. Mga bandit yan. Wala yung ibang ginawa kundi mag-extort ng pera to the highest bidder. Okay. So, ang tinitira nila ay ang Office of the Vice President. Pero ba't hindi nila tinitira ang Office of the President? Una, ba't hindi nila tinitira? Dahil ang Office of the President ito ay of course pinamumunuan ng kamag-anak ng Speaker of the House. Okay. Ngayon, syempre, itong Makabayan Group, okay, itong Makabayan Group, sila ngayon ang napiling henchmen, okay, ni Tambaloslos. Alam ko na nagagamitin nilang henchmen yung Makabayan Group. Okay? I was seated across the power behind the throne during Holy Week. At katabi ko ay isang taong siguro kilala nyo na. At ang sinabi ni Power Behind the Throne ay sinabi sa kanya ni Holy Week ito ng 2022. At sinabi sa kanya sinabi sa amin nung Power Behind the Throne. Okay? Pwede naman itong magsinungaling itong katabi ko, no? Nung panahon na ito sinungaling mahilig naman kasi magsinungaling. Pero sinabi niya ni Power Behind the Throne ay sinabihan daw siya ni Throne na kausapin na ang mga CPP-NPA. Okay. Kausapin na. This was only in Holy Week last year. Okay? So, kaharap ko si Power Behind the Throne. We were to ilang meters bang isang kamay? 5 meters bang isang kamay? Ilang meters? It was a circular table. Okay, it was a circular table somewhere in the north. Malamig naman doon. Pero kagagaling ko lang sa Netherlands, hindi naman pa masyadong malamig sa akin. Holy Week. Kausapin na ito mga CPP-NPA. Noon ay hindi ko naman parang ako naman noon I was just like observing, no? Pero sumagi na sa isipan ko, bakit? Diba? Bakit kailangan kausapin? Anyway, so ngayon nakita ko na nag-unfold na ginagamit na nilang henchmen ngayong itong Makabayan. Okay, Makabayan, sorry. Ngayon, so hindi nila tinitira ang Office of the President na nag-transfer. Kasi, kung may kasalanan ang Office of the Vice President, dapat may kasalanan din ang Office of the President. Pero, hindi itinitira ni Tambaloslos at ng mga Makabayan Group ang presidente. Sila ang nag-transfer. Hindi mangyayari yun, hindi magkakaroon ng transfer kung hindi ito na-approve ng presidente. Okay? Wala. So anyway, hindi nila tinitira. No? Si Inday ang kanilang winawasak. Okay? Fast forward, ngayon ng 2023. Ano ba mga naging kaganapan bago lumala itong pagtitira kay Inday? Ano pinakamalaking ginawa ni Inday na masasabi natin parang napahiya ang presidente? Saka si Tambaloslos. Of course, alam na natin yung nangyayari kay Tambaloslos, no? Masakit naman yung tinawag siyang Tambaloslos. This was, ano ba to? May? May ba yung tinawag siyang Tambaloslos? Okay. Pero hindi yan ang tinatawag natin the straw that broke the camel's back. Anong ginawa ni Inday na parang napahiya ang presidente ng Pilipinas?
Ito yung Afghan issue. Okay? Naalala niyo yung Afghan issue. Ito ang nangyari dyan. Okay? Nagkaroon ng meeting. Okay? Nagkaroon ng meeting ang iba't ibang gabinete. Of course, nandun ang DepEd, no? Para pag-usapan yung request kuno ng Amerika na tumanggap ng Afghan refugees ang Pilipinas. Hindi talaga sila refugees, guys. They're not refugees. Sila ay mga trabahante ng Amerika sa Afghanistan at kailangan nilang lumipat sa Pilipinas galing sa ibang bansa, not from Afghanistan, mula sa ibang bansa dahil matatapos na ang kontrata ng Amerika sa mga bansang iyon at kailangan kailangan ng Amerika na hanapan ng ibang bansa na lalagakan ng kanilang mga empleyadong Afghan. Okay? Habang sila naghihintay ng kuno ay approval ng kanilang visa sa United States. Can you imagine, hindi nga nila na-approve yung visa ng mga ito habang nasa ibang bansa sila, ililipat sa atin. Anyway, ibang usapin yon. Pero, dalawa lang ang ahensya ata ang pumalag. Okay. Alam natin pumalag ang DepEd. Okay. Si Sara Duterte ay pumalag. Vehemently against siya dito. Ang isa pang alam kong pumalag is yung National Commission for Muslim Filipinos. Okay. Pero focus tayo kay Sara. So pumalag si Sara. Okay. So ano mga sumunod na mga pangyayari sa pagpalag itong ni Sara? Naalala nyo, nag-release ang ICC na hindi na yung ICC International Criminal Court, sabi nila itutuloy nila ang investigasyon laban sa sitwasyon sa Pilipinas, and of course alam naman natin ito ay against kay Duterte. Anong nireport ng Vera Files? Okay? Ang Vera Files po, ito po ay tumatanggap ng salapi mula sa US State Department, okay, sa pamamagitan ng National Endowment for Democracy. Mga 20 million pesos na ang natanggap ng Vera Files na isa lang namang website sa panahon ni Duterte. 20 million. Can you imagine? 20 million pesos for the entire term ni Duterte para sumulat ng mga paninira laban kay Duterte at sa mga supporters ni Duterte. Okay, itong Vera Files. Okay. So, yung National Endowment for Democracy po, ito po ay ang legal front or covert front ng CIA. Okay? I-search niya National Endowment for Democracy. It's documented fact. Merong pang PhD dissertation kung ano ginagawa ng National Endowment for Democracy. So, itong Vera Files, nag-release siya ng report. Sabi niya, kasama daw si Sara Duterte sa posibleng imbestigahan ng ICC regarding crimes against humanity. Can you imagine, biglang lumitaw ang pangalan ni Sara Duterte. Wala naman siya, hindi naman siya kasama noon. Tapos ngayon, Vice President na siya, kasama na si Sara Duterte. Okay. So bibigyan ko yung pumalag si Sara Duterte about Afghan issue, lumabas ang ICC, nag-report ang Vera Files na kasama si Sara Duterte sa posibleng iimbestigahan. Okay? And then nagsunod-sunod na, biglang naging issue yung confidential fund. Okay? Na dapat ang may kasalanan din ay ang Office of the President. Kasi sila ang nag-transfer ng pera at tinransfer nila yung pera December na. So, ibig sabihin, late na ito, ibig sabihin, kailangan gastusin mo yan Okay? Kailangan gastusin mo talaga yan. Tanungin niyo may mga alam sa budget ng gobyerno. Kaya ito yung mga sinasabi nila, bakit 11 days na gastos na niya na? Ang tamang sagot dyan, kasi po, ibinigay po ito ng December na, patapos na yung taon. Ano sa tingin nyo kung do you really expect na yung binigay na pera nung December gagastusin ni Sara within 365 days? Mga bopols pala kayo Pag binigay sa iyo ang pera, kailangan gastusin mo ito bago matapos ang taon.
Thanks for watching Cardinal TV channel. Please subscribe my YouTube channel, follow, like, comment and share.